Magandang araw po muli at welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong naging reaction ni Bongbong Marcos sa sinasabing gentleman agreement sa West Philippine Sea sa pamagitan ng China at saka ng dating ex-president Duterte. At magbigay po tayo ng komento pagkatapos ng mga issue na ating makikita. Pia, pasado alas 5:30 na ng madaling araw ngayon dito sa Washington, D.C. At matagumpay ngang nagtapos ang makasaysayang Trilateral Leaders Summit na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. At samantala, si Pangulong Bongbong Marcos ay kinumpronta naman ang issue kaugnay sa umano'y pinasok na gentleman's agreement ng Duterte administration sa China hinggil sa Ayungin Shoal. Matapos kumpirmahin ng Embahada ng China sa Pilipinas ang sinasabing gentleman's agreement na umano'y pinasok ng Duterte administration sa China hinggil sa Ayungin Shoal, kabilang sa mga tanong ng Pangulo, ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. So, hayan po ang naging pahayag ni Marcos at base po sa kanyang sinasabi, may kasunduan talaga at may mga bagay na dapat gawin sa West Philippine Sea na hindi nila nasusunod dahil hindi nila alam. At ito po ay medyo lumalala ng lumalala. Panoodin naman po natin itong naging pahayag ng Chinese Embassy patungkol po dito. Po yan. Kamakailan nga ay ibinalgar ng Chinese Embassy na nagkaroon ng agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ito nga daw ay naganap earlier this 2024 na siya namang pinabulaanan ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Pero heto na nga, kakapasok lang na balita. China claims audio proof of South China Sea Agreement with Philippine military official. At ang political analyst na si Ana Malindugoy ay nagulat din sa kanyang nakita. Inilabas na kasi ng China ang dokumento na siyang magpapatunay na meron talagang naganap na agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa Marcos administration. Mababasa naman natin, may nakalagay na AFP WASCOM chief. Basahin pa natin, I confirm that I can do that. Last, of course, this proposal has been approved by General Bronner, Secretary Gibo, and Secretary Anyo. Pero heto nga kasi ang report ng Philippine News Agency, AFP, WASCOM chief's leave has nothing to do with China new model. Ayan na, bardahan with facts. May voice recording pa daw, Gibo. China claims to have agreed with Philippines' new models to approach South China Sea conflicts through DND, AFP, etc. Gibo denied it vehemently. Wala. So, hayan po naman naging pahayag ng Pilipinas patungkol doon sa inilabas ng China na dokumento at ang sinasabi mayroon pa raw silang naitatago na audio recording at ang sinasabi ni Gibo Teodoro, ni Secretary Anyo at saka ni Bronner ay hindi po totoo ito, pero nandoon po sa inilabas ng China na kasunduan ang kanilang mga pangalan at ang kanilang pagpayag doon sa kasunduan at ito naman po ang muling naging pahayag ni Gibo Teodoro. Sa nangyaring ambush interview 2024 Maritime Security Symposium, tinabla ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang umano'y phone conversation sa pagitan ni Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos at ng isang Chinese diplomat hinggil sa umano'y new model agreement na gagawin para sa resupply mission sa mga tropa na nakadeploy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon pa kay Teodoro, kung talagang nangyari ito at ipinakalat ng isang opisyal ng Chinese Embassy,
Isa itong patunay na paglabag sa anti-wiretapping law ng bansa. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang internasyonal na bagay through the Department of Foreign Affairs. So yan naman po ang naging pahayag ni Gibo Teodoro. Ito ay patungkol doon sa sinasabing dokumento na nilabas ng China, at yung sinasabing voice recording ay ano raw yan, wiretapping, illegal wiretapping. Pero paano po kung paano magkakaroon ng illegal wiretapping, ang sinasabi naman niya hindi totoo yung voice recording. So magulo po. At ang sinasabi pa niya, tanging Pangulo daw ang makakagawa ng isang kasunduan sa pagitan ng isang ibang bansa, at siya lamang ang tanging may karapatan. Pero paano po nangyari yung kasunduan na sila ni Secretary Anyo, Bronner at saka si Gibo Teodoro ang involved? Ibig sabihin hindi sila nag-say hi, say hello kay Bongbong Marcos para sabihin may gagawin kaming kasunduan. So gumugulo po ng gumugulo. Panoodin pa po natin itong isa pang issue ni Gibo Teodoro. So ito po yan. Matapos isiwalat ng China na nagkaroon ng agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng China patungkol sa usapin ng Ayungin Shoal, at nang mabuking na nga ang administrasyon na ito, abay kanya-kanya ng turo. Abay ang sabi ni AFP Bronner, abay ang audio recording daw ng China sa West Philippine Sea ay posibleng deep fake daw. Pero ang audio recording naman na ito ay ayon naman kay Gibo Teodoro, isa daw itong wiretapping. Ano ba talaga? Kung magkagayon man na wiretapping, ibig sabihin, totoo ang audio recording ng kasunduan ng China at ng Pilipinas. Si Gibo, di na alam ano ang gagawin dahil sa palpak nila na agreement sa China. Noong di nila sinunod, pinalabas ng mga buwang yung gentleman agreement daw ni PARD ang dahilan. Ayon pala, may agreement na sila ng China. Di lang nila sinunod, mas sinunod nila ang kagustuhan ng US. Ayan, iyak kayo lagi sa water cannon ng China. Department of National Defense, walang new model. China, may audio recording. Gibo. So ayan po, medyo magulo. Ang natatandaan po kasi natin noong panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, may sigalot din dyan sa China Sea, West Philippine China Sea, at palagi na lang din may reklamo yung mga mangingisda natin kasi minsan may mga pagkakataong pinagbabawalan silang mangisda at huli doon sa kung saan ay dapat nating pinakikinabangan. Pero lahat ng yan po ay nagawa ng paraan sa isang usapan at naisaayos sa lahat. Ang naging problema later nang pumasok si Bongbong Marcos, nung una okay lang, maganda yung kasunduan at itinutuloy yung kasunduan, yung usapan ng Pilipinas at saka China patungkol doon sa West Philippine Sea. So patuloy na nakakapaghanap buhay yung mga mangingisdang Pilipino. Pero later on, nang pumasok na si Marcos at mapunta na sa US, nag-iba na yung direksyon. Ang naging puntirya na, parang girahin yung China. So nagtayo na ng mga sites ng EDCA para lagyan ng mga Amerikanong sundalo at saka armamento. So medyo ilan po yung pinayagan na yan ni PBBM. So ang nangyari, parang lahat na lang ng gusto ng US na gawin natin laban sa China. So yun ang ginagawa. Hindi pala alam yata, siguro maisabihin na natin hindi alam ni Marcos na may kasunduan na palang pinasok itong kanyang mga bata nang hindi niya alam. At ngayon kung musunod siya ng sunod sa gusto ng China, hindi na nila sinusunod yung kasunduan. So yun ngayon ang pinanghahawakan ng China. So yung sinasabi ni Gibo Teodoro na wiretapping, illegal, pero paano magiging illegal? Kung naka-record at sinasabi niyang hindi totoo. So lumalabas ngayon, sino ba ang dapat talagang imbestigahan sa Senado? Dapat siguro talaga magpatawag ng investigasyon at unahin ng paimbestigahan itong DND, itong si Secretary Anyo at saka si
Bronner. At meron pa pong isang opisyal na ngayon daw ay tinanggal na sa West Philippine Command at pinalitan. So dapat din po makita ito at maiharap sa Senado at sa isang masusing investigasyon. So lumalabas po sa ngayon ang kasunduan ay hindi sa pagitan ni Duterte at saka ng China, kundi sa pagitan ng mga bata ni Marcos at ng China na ayaw sundin ni Bongbong Marcos, kaya lagi na lang tayong binubumba ng water cannon. So masalimuot na po talaga ang sistema ng West Philippine Sea, kasi parang ang dating kasi dati ay ito ay pagtakpan yung mga issue ng gobyerno, pero imbes na maisagawa nila ng maayos ay lalong gumugulo at nagiging malaserkerong usapin. At lumalabas ngayon na yung administrasyong Marcos ang may responsibilidad sa lahat at sila ang dapat panagutin. So kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Magandang araw po muli at paki-like and subscribe na lamang po.